What's up guys? So yun na nga, for the last time, di ba sinabi ko magiging content natin for today's vlog or for this coming days vlog is all about LGBTQ+. So bago tayo mag-umpisa, kung bago pa lamang kayo dito sa akin channel, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. This is Greg Bonet and welcome to my Chicks Vlogs, your mga ka-Chicks Master. So ayun na nga, pag-uusapan natin ang tungkol sa LGBTQ+. So i-shorten ko lang, hindi ko napahabain yung mga meaning noon kasi di ba nga, ginagalang pa rin natin yung ibang nasa ibang planetarium, di ba? So, shorten ko lang para to sa mga akla at sa mga part ng LGBTQ+. This is for you kasi nga Pride Month ngayon. So, ibabandera natin ang rainbow flag. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng rainbow flag ng LGBTQ+? So, i-explain yan ni ate. Why is the rainbow a symbol for gay pride? You're about to find out. The rainbow pride flag was created in 1978 by Gilbert Baker. The original flag had 8 stripes and this hot pink stripe on the top, but they ran out of hot pink fabric. The original flag that debuted in San Francisco was this flag here, and it had this teal stripe. However, the teal stripe was quickly removed, and the 6-stripe rainbow pride flag we know and love today was created. The stripes stand for light, healing, sunlight, nature, serenity, and spirit. So let's talk about LGBTQ+. What is the meaning of the LGBTQ+? 4 letters plus additional words. So pag-uusapan natin yan letter by letter. Mag-umpisa tayo sa letter L. Letter L means lesbian. Ang lesbian ay mga babae na nagkakagusto sa kapwa babae at hindi sila na-attract sa mga lalaki. May dalawang klase, yung butch lesbian at saka lipstick lesbian. Ang lipstick lesbian ay babae sa pang-anyo, babae kung manamit at babaeng babae talaga kung titingnan mo, pero babae rin ang gusto. Yung maganda, maganda rin ang gusto. While ang butch lesbian naman ay lalaki na ang kanyang anyo. Kumbaga, yung physical appearance niya is lalaki na. So, lalaki manamit at lalaki ang feeling sa sarili. But they are not what we call transgender kasi nga may ano pa rin sila. Kita pa rin yung appearance sa pagkababae. Pag pinagkaiba lang is yung pananamit nila is para pananamit na ng lalaki. Yung haircut nila is haircut na ng lalaki. Kumbaga, hindi pa sila nata-transform. So, nandun pa rin sila sa word na lesbian. Letter J stands for gay. Ang gays is sila naman yung mga lalaki na nagdadamit pa babae o nag-aanyong babae o tinatawag na cross-dresser. So, na-attract lang sila sa talong or na-attract lang din sila sa kapwa nila lalaki at never silang na-attract nga sa babae or opposite sex. Minsan kasi na-generalize na yun, di ba? Pag tomboy or lesbian or gay, yung tinatawag yun, ang tawag ng lahat ng yun is akla. But may mga ano yan sila, may mga set yan sila, di ba? May mga grupo-grupo yan sila. Basta ang tawag doon sa mga lalaki na nagkagusto sa kapwa lalaki, they are all called gays. B stands for bisexual. Bisexual means attracted ka sa babae, attracted ka din sa lalaki. So, yun ang pinakamahirap doon kasi nga hindi mo alam kung sinong karibal mo. Minsan lalaki, minsan babae. So, ang iba pang tawag ng bisexual is pansexual kasi nga attracted siya both gender. So, pinakamahirap noon nga is pag nagkaroon ka ng bi-female relationship tapos you're a butch, may possibility na maagaw ang bisexual ng isang lalaki. Kasi nga, attracted din siya sa lalaki. Meron din mga lalaking bisexual. Hindi lang babae ang bisexual, ha? Meron din lalaking bisexual. Yung attracted din sa babae at attracted din sa kapwa lalaki. Transgender. Transgender is tinatawag yun na sa both side na. Yung trans man at trans woman. Yung butch, nagkakaroon siya nagtitake na siya ng pills to be a trans man o para magmukha na siyang lalaki. Yung minsan, tinatanggal na nila yung mga boobs nila at umiinom na sila ng pills to deepen their voice. So, yun na tinatawag na trans man. Diba? Yung nag-aanyong lalaki na talaga sila kasi nagkakaroon na sila ng balbas at nagkakaroon na sila ng Adam's apple. At yung boses nila is nagbabago na, nagiging lalaki na. At dadaan pa yan sila sa surgical operation kung gusto nila para magkaroon na rin sila ng genital organ katulad ng mga lalaki. Ang mga bakla naman or mga gays, pwede din sila maging trans woman o maging babae. Pero trans woman ang tawag sa kanila. They can't be identified as female but a trans woman. So sila yung nagtitake din ng pills para lumaki ang kanilang boobs at matanggal yung mga muscle nila. Kasi mostly talaga is yung mga gays na nagtutrans woman, sila yung mga soft boy o soft man. Sila talaga yung set ng bakla, not bisexual na lalaki, but sila yung bakla, baklang bakla. So nagtatransform
nagta-transform sila into a lady or a woman by taking some pills for to have a boobs. And minsan, nagtitake din yan sila, nag-go din sila ng surgery, ng operation, para magkaroon din sila ng katulad ng sa mga babae. But it take a long process, di ba nga? And it's, expensive. So, minsan, ang iba, nag-uumpisa na lang sa buy pills. Ang pills sa yun is magkakaroon ka ng boobs at higit sa lahat, matatanggal yung boses mo, magiging medyo matinis-tinis na or magiging boses babae na. Kung binabae dati, parang magta-transform na siya into a woman. Kaya nga 'di ba, never pa silang na-identified as a woman but trans woman kasi from man to woman. Kumbaga nagta-transform na sila. Ang babae naman na gusto maging lalaki, tinatawag na trans man. Not a man but trans man. So, wag niyo akong iba siya. Ito lang yung mga alam kong informasyon. Basta yun ang alam ko. What is Q? Di ba ang LGBTQ+. So, saan nag-stand ang Q? So, ibig sabihin ng Q is queer. So, ang ibig sabihin ng queer, basta yung mga nandun na yung intersex, pansexual. What is intersex? Intersex is a female na may male genital or babaeng anyo siya, panlabas na anyo, pero mayroon siyang male genital. Alam niyo yun na yung male genital, hindi ko na i-explain, pero sabihin ko pa rin, meron siyang penis. At meron ding intersex na lalaki na mayroong pukilya. So, yun ang tinatawag na queer or sila yung mga bibihira lang talaga yun sa buong mundo. Nag-exist lang yun sa Wattpad, pero wala pa akong nakikita doon sa toong buhay, unless sa Twitter, but I think they are trans woman, never naging intersex. Wala pang na-encounter na ganun kasi nasa mundo yun ng Wattpad. Plus, may nagsasabi na totoo daw yun. So, yun lang ang masasabi ko. Yung Q plus is queer. Iba pa na nasa belong sa third sex, but mostly talaga is well known is the intersex. I was 14 years old when I discovered that I was an intersex person. I had to do an ultrasound to look at my female reproductive organs, and the doctor told me that he couldn't see anything. I immediately started crying. I didn't want to date boys at that point because it's scary to just tell them I was an intersex person. My current boyfriend, we've been together a year. My mother, she was very cautious at the beginning. She did always know I wanted to have kids. So she was like, are you sure? I was raised as a girl. When I was around 15 years old, I decided to go to the doctor for severe cystic acne. They were able to measure my hormones, thinking that could be a contributing factor. And it was found that I had a heightened level of androgens, or what are sometimes called male hormones. And so they prescribed me hormones for my acne to try to make me normal. That's the very first time that I noticed that my body was different. When I was 16, turning 17, I realized I didn't have an opening. When I visited the gynecologist, they didn't really believe me. But when they finally looked and saw that there truly was no opening there, that it hadn't developed, then they decided that it was time to do surgery. And that's what we proceeded with. It felt like I had a proper body, So, yun lang mga aklang nalikom ko about sa LGBTQ+. So, let's talk about what we call the tomboy. Tomboy is an outlook, outfit, or style. Tinatawag yung pananamit mo is pananamit ng lalaki, tinatawag yun na boyish look or tomboy outfit. But it is not identified as yung mga babae na nag-outfit, yung tinatawag na tomboy, pero babae pa rin siya. Babae pa rin yung puso niya. Pero yung pananamit niya is boyish. But she's still a woman or a girl. Diba, na-attract pa rin siya sa lalaki. But yung pananamit niya is pananamit na panlalaki. Tinatawag yun na tomboy style, not the lesbian. Iba yun. Ang lesbian, pwede siya magdamit na pambabae, but attracted siya sa babae. Yun, nililove siya sa babae. Tinatawag yun na lesbian. But yung tomboy naman, minsan kasi diba, na natin na, pag nagdadamit niya na panlalaki, tomboy na. Tapos magulat ka na lang, may lover siya na lalaki. That's not a tomboy. That's called outfit or style. Pananamit siya. Tawag doon is tomboy style. So, pag nakita mo ang isang babae na nagsusuot ng damit pang lalaki, does it mean that that girl is a lesbian? But, nagsusuot lang siya ng tomboy style, tomboy outfit. But, ano pa rin siya? Babae pa rin siya. Yung panamit niya lang is kind of boyish.
So yun na, baka magkamali kayo. Mas lang kasi yung mga utak natin nasa talampakan eh. Pag nakita mo na kagad na pananamit niya lalaki or boyish style na yun or boyish yung clothing style niya, is na pagkakamalan na na tomboy. Akala mo naman gusto ka. Pero no. Babae pa rin po siya. Yung pananamit niya lang po ang nabago, but she's still a girl na attracted pa rin sa lalaki. Pag gano'n na, yung yung haircut na niya is more on na guy, pang lalaki na tinatawag na yun na butch or nasa belong na yun set na lesbian. So wag kayong maguluhan. Okay? Wag ilagay ang utak sa talampakan. Tomboy is a style, not the sexual preference, but the way you dress is called tomboy. If you're a boyish, it's called tomboy style, not sexual preference. Maraming nagkakamali yung mga otak monggo. But for sa atin nga, in general nga, di ba, hindi na natin sineset aside lahat. Ang tawag na sa lahat yung bakla, tomboy, lesbian, bakla, tomboy, tinatawag na yun ng mga akla sa atin, di ba, Pinoy? Akla. But, di ba, kung i-bibis natin nga, is may sarili-sarili yung silang mga grupo. Hindi lang yung basta, no? But, generalize natin, tinatawag natin na akla. Pag lalaki, binabae, mga ganon, akla na yun. Pag sa rainbow ka, akla ka na talaga. In English naman, sa international, ang lesbian is tinatawag pa rin siyang gay. Kasi nga, attracted siya sa kapwa niya babae, but tawag pa rin sa kanya is gay. Diba? Sa nga Wattpad world nga, sabi na, so you're gay now, bakla ka na ngayon. Kaya babae ka, tinatawag ka pa rin gay kasi nga, baliko ka na. Kung ang roller nga, diba, sabi na straight as a roller or straight as plug, but roller has a bendable roller. So, yun lang yung alam ko sa LGBTQ+. Just a simple advice, guys, mga akla, na lahat na yun deserve ng respect. Kahit ano pang sexual preference natin, male, female, third sex is deserve natin ng respect, di ba? Bata, matanda, mayaman, mahirap, bakla, tomboy, bakla, lesbian, transgender, kahit ano pa yan, queer plus, intersex, deserve natin lahat ng respect. But bago natin makuha yung respect, dapat yung respeto nag-uumpisa sa sarili. Kung wala kang respeto sa kapwa mo, hindi ka rin i-respeto ng tao.